Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Mapayapang gabi sa ating lahat, sa lahat po ng mga nakamonitor sa atin sa Facebook, YouTube, at sa Signal 101. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao, at syempre kasama natin ngayong gabi, walang iba, Abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa mga nanonood sa amin sa Facebook Live TV, UP Signal 101, at saka sa YouTube. Hello sa inyo. Yan. Oy, teka muna ha. Hindi lang dito napapanood si Attorney PG ha. Ay? Saan ka pa mapapanood, Attorney PG? Di ba dito sa TV UP meron ka pang show? Ay, oo nga, salamat. Natatanong mo. Meron ako isa pang show pero walang kinalaman sa batas. Oo. Ano yun? Isa sa mga obsessions ko, sports. Ah, really? Oo. Ikaw ba ay cheer dancer before? Naku, hindi, baka mabalian ng buto yung mga hahagis sa akin. Pero dati no high school, hindi ka ba cheer dancer? Hindi ako dancer. Sa lakas ng boses ko, ako yung humihiyaw, yung sumisigaw. Ah, talaga. Oo. Pero nung dating kabataan days mo, ikaw ba ay very active in sports? Ay, mahilig ako sa basketball talaga. Basketball Super. is life. Basketball is life. For you? Yes. Ba't naglalaro ka ba ng basketball? Ay, hindi. Pero... Ay, sa tingin ko, may jowa kang basketballista Naku, dati. hindi. Pero type ko mga basketballista. I must admit. Diba? I must, Oo. Parang merong ibang klaseng tingin sa mga basketball kaya players, yung mga no? nagsasabi na dapat ibang sport na lang ang yun ng mga Pilipino kasi hindi naman tayo katangkaran yet gusto natin ng basketball. Wala akong pakialam. Washa paki. Basta gusto niya basketball. Basketball is Kanya-kanyang trip to. Kanya-kanya. Although I also like other sports. So yung isang, panoorin nyo rin po kami inside the games dito sa TVUP. Anong time? Umaga siya sa umaga. Umaga. Pero, meron na kaming second season. Uy, na-renew kami. Second season. Pero iba siya, para siyang magazine type. Magazine nice type. yun. At least sa mga gustong makapanood ng kakaiba naman this time. And we discuss yung mga ano dinidiscuss? Yeah, maganda yung mga other issues concerning sports. Hindi yan usually dinidiscuss kasi hindi alam ng mga tao. Like, mental health and athletes o kaya betting. May konting batas-batas din yun May konti, pero saka more of yung mga, yung mga ibang mga sports na gusto natin makita sa UAAP. May mga ganyan. Nice. It's very interesting. Yes. Interesting. Kasi nga po, ang buhay ay makulay. Yan. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Oo. Yung maong ama ni Sasha Padilla. Yes. At hindi lang pang-sports dito sa atin. Marami ding nagre-reklamong mga nasa sports. Ay, oo. Kasi, Dami talagang, alam mo, kasi mga nanonood ng sports, talagang, mga bardagulan yan, mga yan. Nakakatuwa. Kailangan, kung ikaw ay fan, matibay ang loob mo. May ganun? Syempre, kasama yun sa yun sa saya. At dahil yan ang pinag-uusapan natin, may tatanungin naman ako sa'yo. Ano? Paano kung nag-away dahil magkaibang partido, di ba? Binato ngayon niya, di ba? Ngayon, uso yung batuhan dati, yung parang ni Jowo. Ayun. Hindi na nangyayari ngayon yan. Batuhan ang sasakit kaya pag tumatama sa ulo. Naalala ko nung unang panahon, noong Hinebra. At saka kahit sa college Toyota, kahit sa college sports. Crispa. Alam mo yan, Tita G. Huwag kang ganyan. Alam mo yan, Tita G. Direct. Naalala ko, noong 1980s or 70s, yung unang, dati kasi ang Ateneo sa NCAA yan, kasama ang San Beda. Tapos sobrang yung rivalry nila. Sobrang tindi. The fans. Intense. This was the very first time na nagkaroon sila ng game, no audience allowed. May ganon. Oo, no audience allowed kasi nagkakasakitan yung mga... Pero ang tanong ko, ito isa-segue ko na sa batas yan, di ba? Katulad ng ganyan,
Madidemanda mo ba sa dami ng mga nagbatuhan kung sino-sino yung mga ganyan? Oo, actually, meron such a thing sa revised penal code na yung parang kung na-injure ka in a melee. Oo. Kumbaga yung Sa rumble. Sa rumble, yung hindi mo malaman kung sino. Meron, pero syempre maliit lang yung penalty kasi you can't really pinpoint eh. Oo. Sinong unang nagbato? Ganyan. Pero ngayon naman, sa panahon ngayon, ay madami ng mga bouncers. Oh. At saka pag pumapasok ka sa mga live events sa sports, usually, mahigpit na sila. Like, wala nang, yung kunyari, water bottle, bawal. Kung bibili ka man ng bote, ng plastic bottle, tatanggalin nila yung cap. Really? Kasi yung nakakasakit di ba? Yung cap So, ngayon ganyan na? Ganyan na, hindi na. Pero alam mo, ngayon parang mas mas civilized na ang mga tao. Oo naman. At saka hindi, ang tanong ko, minsan nagkakasakitan yung mga kapwa players ha. Tsaka may ganun pa di ba? May labas ng hindi nakanais-nais bukod sa laway ha. Sa totoo lang naman, pag ganyan, may mga penalties naman involved sa ganyan. So, kung hindi ba kasama yung team, ganon? O individual lang yan? Individual. Depende kung ano yung nangyari. Pero pwede bang magkasuhan yan as in kaso talaga pag nagkasakitan? Pwede. Oh, It doesn't preclude naman yung kunyari kung may nasaktan talaga na magkaso. Pero for basketball or any sporting merong foul, technical foul, or unsportsmanlike foul, tapos hindi na sila makakalaro, sususpend sila for so many games. Pwede naman yon. O kaya naman, ang tanong, paano kung nakadroga? Ay, bawal yun. Yun. Paano mo naman ipoprove? Some sporting organizations require a drug test, Random prior. But I think in UAAP, wala pang Pero pagka kunwari na random drug test ka, automatic ba yun? May pananagutan ka sa batas? Pwede. Possible. Pero at last, as far as the organization is concerned, you're disqualified, di ba? You can, you're possibly banned. Pwede bang yung kabilang partido? Example lang example lang. Nakita niya, nagdodroga ka pala kami, citizen of the Philippines versus you. Pwede ba yun? Kung medyo mahirap yun, kailangan talaga mahuli siyang on the act. On the act, on specific. Just because you have traces, hindi pwede. Medyo mahirap paanuhin yun, di ba? Okay. Ba naman? Sige. Anyway, ito na po ang mga numbers. Bakit natin sinasabi yan? Siyempre, sa mga nag-e-sports, dapat esports lang. Kasi syempre, faster, higher, stronger, di ba? Yes. So parang, walang daya dapat doon. Kaya I love sports kasi it innate doon ang fairness. Dapat pantay kayo lahat. Kagalingan lang talaga. Bawal ang pikon. Pag natalo ka, ano ka ba, politiko? Pag natalo, daya agad? Hindi, kaya ako gusto ko yung mga bata, yung sa sports. Lalo na yung team sports. At saka, honest to goodness, we have to show the young people that we are professionals, that we can accept failures. Na hindi end of the world kung ikaw yung matalo ngayong araw na to. Diba? Alam na, entiendes? Kaya I love the mindset ng yes, that's right. And so that's what you're giving on your show also, no? Kasama you're imparting. Kasama yun. That's right. Okay, eto na ang mga numerong pwede din yung tawagan. So, tawag na. Hindi lang sa sports, pero sa batas, mag-text kayo sa amin sa Globe, it's 0954-310-0331. At sa Smart, it's 0961-770-8807. Okay, there you have it. Tawag na po at mag-text na. Narito na po ang ating first texter. Si Lara po ay 29 years old ng Cavite. Ang tanong niya, my mother passed away last February but we still haven't processed her MRI for her what is MRI? For her Pag-ibig housing loan. Can you please check MRI? Baka ano to? MRI, short for hindi siya. I think yung MRI niya dito yung mortgage redemption insurance. Okay, yan yung MRI. Yung kaninang MRI, pang medical friend. Medical yun. So ito, mortgage redemption insurance. For her Pag-ibig housing loan. Now, collecting agents keep harassing us to pay the remaining balance, saying Pag-ibig will foreclose the house if we don't. Is it true? The remaining balance is less than 10K. Okay.
Ay, bayaran nyo na kung less than 10K lang para wala nang issue. Yeah, pero assuming na, for example, mas malaki yung amount at hindi nila kayang bayaran. Hindi na kayang bayaran. Okay. Actually, ang nangyayari usually dyan is kung kunyari, kinamatayan mo yung, at may utang ka pa sa pag-ibig, hindi naman agad nila i-foreclose yan. Oo. Ang mangyayari dyan, kasi meron kang benefit sa pag-ibig yung na-accumulate Ay, alam mo, wait a minute, kaping mainit ha. Meron ata akong nabasa ha. You have to go to Pag-ibig Fund kasi, pero hindi ako sure kaya, can you please check lang, verify, sa Pag-ibig Fund, I think pag ang isang member nakamatayan, I think yung balance hindi nababayaran. Can you please check? Kung hindi, I think lang ha, hindi baka, pa po, kasi yun ang ibig baka sabihin pa lang ha, hindi pa baboy, hindi pa manok. I think isa yun sa mga ng MRI. Kasi Yes. ang mortgage redemption insurance is that pag ikaw ay namatay, the insurance will cover the balance. Correct. May insurance naman kasi. So, Pag-ibig remaining balance. Pero, let's say, assuming na wala ka ng MRI nga, di ba? Diba? Mortgage. See, I told you for multipurpose loans, outstanding balance is deducted from the member's total accumulated value before the remainder is released to the heirs. So, in short, possible na bayad na. Okay na nga, ibabawas lang yun. Yun ang sinasabi ko na hindi nila i-foreclose yan agad-agad. Kumbaga, ibabawas lang nila yan doon sa kung ano man yung natitirang beneficyo na meron pa ang yung maong ina. So, punta siya sa Pag-ibig Fund. Ngayon, just in case na let's say kulang, di ba kulang yung benefits na natitira to cover the loan, then hindi naman agad-agad nilang i-foreclose yung property. Correct. Parang ang mangyayari nila dyan is utang na lang yan ng estate ng nanay mo sa Pag-ibig at you can always negotiate for how you will settle that. Correct. At saka mababait na nasa Pag-ibig Fund ha. Hindi naman sila harsh. Namatayan ka na nga. Kaya kung sabihan mo dun sa nananakot sa'yo na mag-foreclose, huwag niyo akong takutin, kundi magreklamo ako sa legal niyan. Dahil yung mga legal ng Pag-ibig, alam na nila yan na hindi ka na dapat agad i-foreclose. Kasi meron pa silang ibang ways to collect. Correct. Siguro the best way dyan, anong pangalan niya, friend? The best way dyan, Lara, pumunta ka na agad-agad. Huwag mo lang tutulugan, friend. Tsaka kung 10,000 lang naman, baka naman kaya nyo nang bunuin yun. Diba? Tapos yung sa MRI, kung maisoli naman, isosoli naman sa inyo ng Pag-ibig. Kung may sobra dyan, syempre susoli. Tsaka may mga, may mga, ang tawag dito, may mga contributions pa yung nanay niya. Di malay mo, na-cover na rin yun, diba? Kasi diba, ang Pag-ibig, hindi lang yun sa housing. Kasi kunyari, kung ang inutang niya, ang na-accumulate pala niya benefits, this much, tapos nung umutang siya, meron pang sobra. Kung meron pang sobra, ibabalik sa iyo kasi parang benefits yan, diba? Correct. Tapos kung 10,000 na lang yan, wala mako-cover na yan ng mga natitira pa sa nanay mo. Correct. So, good luck sa'yo, Lara. Eto naman si Mia ng Dasmariñas, Cavite. Hello, Mia. Good evening. Hello po. Good Inuubo ka ba, Mia? Ay, hindi siya pala inuubo. Yes po. Okay. Pero sorry yes naman. siya. Yes din siya. Inuubo rin siya. At may ubo. Sige. At dahil dyan, Mia, ano ang pangalan namin? Attorney PJ po and Mari po. Ayan! At dahil dyan, tutulungan ka namin. Ano problema mo, Meron pa friend? palang quiz bago. May quiz. Go ahead. Okay. Ayan po, itatanong ko lang po, just to give you context po, nung itatanong ko is that recently po kasi yung asawa ko na-involve po sa road crash accident. Okay. Nakamotor po siya. Normal morning lang po, may tumawid po kasi sa U-turn slot na babae. And then iniwasan niya. So, nung pag-iwas niya, nag-alinlangan si yung ate. And then, natamaan. Nagkagulatan. Po, Okay, po, sige. nagkagulatan. Okay po, nagkagulatan. Then, po, sinugod po sa ospital. Tapos, nag-usap ako sa presinto. Nagkaroon po na areglo. Ang areglo po kasi is that, tutulungan po namin sila sa abot ng makakaya. So, Okay. Kumbaga po, kasi syempre, wala din po naman kami ganong financially. Tapos dinala po namin sa public hospital. Kahit nga po hindi siya naasikaso ng maayos. Critical po kasi yung sa ulo niya. At meron po siyang sugat. Critical yung sa ulo nung na-aksidente. Bakit? Anong nangyari? Medyo malala ba? Critical raw eh. Hindi naman po kasi pagkabaga po sa kanya, natumba po siya, nasugat po yung sa ulo niya kasi parang nabagok po, in short po. Okay. Pero Tapos ano naman,
wala namang sugat. permanent damage sa Kaso po kanya. nung dinala namin sila sa ospital, paunang lunas po, naibigay po yung paunang lunas. Kaso po yung neurosurgeon po na titingin, mag-i-examine kung meron po namuong dugo, kung meron pong ganito, ganyan. Matanda na, Mia. Matanda. Ilan taon? Ilan taon nyo nabangga? Ilan taon nyo nabangga nyo? 50 years old po. 50 years old. O, sakto lang. Hindi matanda, aray ko. 5 years po. 5 years. Matanda na sa iba yun. Sakto lang, friend. Huwag kayong ganyan. Kasi medyo ano na kami. Ako rin. Easy. Oo, Hindi naman matanda. Okay. So, in short, kailangan kasi ng specialista na titingin dahil nga, syempre, kailangan checkin yung mag-MRI, mag-CT scan, mag-ganon. So, kayo, ang binayaran nyo is what? Doon po sa hospital na yun, hindi po kasi siya naasikaso. So, ang ginawa ko po, dahil wala po kaming pera nun, yung half po ng bill, which is naging 18,000 po kasi yung bill na yun, yung half po ng bill, binayaran ko. And then po, nag-promissory note. And then, nilipat po namin siya sa private. Then, nung nasa private na po, naasikaso po yung sa ulo, na-manage po, natingnan sa neurosurgeon. And then, yung sa paa niya po, yung fracture niya sa paa, natingnan din po. Umabot po kami ng bill na 161,000. Wow, from 18,000 to 151. Ano? Wow. Yun po. O, ano nangyari? Tapos binayaran po namin yun. Ngayon, ang problema Binayaran niyo yung na lang po 151? Nabayaran nyo yun? ang pinangutang po namin. Pinangutang po namin. So, nabayaran niya. Opo. Ano Opo, nangyari? Yung 90K po, binayaran namin. Tapos yung 70K, nagawa nila ng paraan. Pero pinabayad nila sa amin. So parang nagkaroon kami kasunduan ulit na babayaran namin sa kanila yung hulugan, yung 70K. Okay. Anong findings? May naging findings ba? Wala naman. Kailangan po, ngayon na-manage na yung sa ulo niya, attorney. And then, kailangan na lang po talaga yung sa bakal, sa paa, which is Talagang may medyo may danyos talaga ha. I mean, may nangyari talaga na nabalian siya, ganon. Yes po, nabalian po talaga siya. Okay. And then, willing naman din po kami na tumulong sa abot na makakaya kasi po yung asawa ko, security guard, and then nagsa-sideline po ng lalamove. Okay. So kung ano po yung halimbawa, ngayon nagda-drive yung asawa ko, nagbibigay po ng financial, konting financial na magkano po yung kaya. Ngayon po, nandito na po kami sa part na kailangan po mabakalan para makabalik po sa trabaho. 135K. Yung bakal. Medyo mahal nga yung mga paglalagyan ng mga bakal. Sige. Anong problema? Ang problema po kasi, siyempre po wala na kaming mahiraman na pera. Ang last option po namin is lumapit po sa mga government agencies. Lapit ka. Lapit kayo. Lapit kayo Dahil doon. po, ito po yung naging problema namin. Kasi po dito sa DSWD po, ang po kasi requirements nila is social case study. So, yung social case study. May case study pang nalalaman. Oo nga. Actually, hindi naman. Actually, kung hindi sa DSWD, sa mga ibang mga... Pero ang mag-a-apply kasi for that one, hindi kayo yung nasaktan di ba? Yung maggagawa ng paraan. Like, kasi pag kayo, sasabihin niya, ano nangyari sa'yo? Wala ka naman hinihingan ng tulong. Dapat yung humihingi ng tulong, yung nasaktan. Tulong yung talagang bibigyan ng medical attention. So usually sa mga pagkor, ganyan. Ito po ang problema po sa DSWD. Ang sabi po nila, kailangan daw po, makulong po yung asawa ko, magkaroon po ng parang, dapat po syempre po may agreement po sa police station na ganito kami sasagot, ganyan. Bakit naman nila sasabihin dapat makulong kung nagkakaayusan naman kayo? Ang sabi po kasi nila, kailangan po makulong muna yung asawa ko para matulungan po sila huli. Alam mo, huwag ka masyadong maniniwala sa mga ganong mga advice. Kasi I don't think na if you are doing this already, di ba? Ba't naman makukulong? May kasunduan na nga. May nakasunduan. So, kung ako ikaw, abandon that avenue of assistance and look for something else. Or, ireklamo mo kung sino yung nagsabi sa iyo sa DSW. Because I sincerely believe na hindi tama yung advice na yon. Pangalawa, ito advice ko sa iyo, Mia, no? Okay, una, I applaud you for na hindi nyo tinakasan yung problema, di ba? At talagang gusto nyo siyang tulungan. Pangalawa, the moment na maayos nyo na yan at makuha nyo yung ganyan, magpa-execute naman kayo ng some waiver on the part of the victim na once malagay yung bakal, okay na kayo. Kasi parang malalim balon yan na
kung maya't maya ay na tumutulong kayo, which I applaud you for doing that. But as far as ano yung sinasabi mong fear mo na kailangan makulong yung asawa mo, hindi. Bago tumulong ang DSWD. Bakit naman nila i-require na, I don't see any government agency who will require imprisonment before they help. They help. That's Oo, true. hindi yun Saka baka marami. Punta ka sa PAGCOR, PCSO, mga guarantee letters mula sa mga ano. Ay, hindi. Actually, sa DOH. DOH. Oo. Pwede sa DOH. Ang sabi po kasi, yes po ma'am, ang kailangan po kasi talaga para makalapit po sa mga Senate, mga congressman, is yung social case study coming from DSWD. Parang, yes, pwede punta ka sa PAGCOR. PAGCOR, PCSO. Yun, walang social. Alam ko, wala yan. Wala yan. In fact, if I'm not mistaken, PCSO, kahit na medyo may kaya ka lang ng konti, hindi naman yung maraming pera ha. Hindi nga nila kailangan ng indigency. Hindi, no, don't need it. Oo. Ang kailangan lang nila, totoong merong kailangan ng tulong at magkano yung kaya mo lang naibigay, tutulungan ka. Why don't you try it? PCSO. Opo. Ha? Yes po, actually nasa list naman po yun. Ito po second question po. Okay. Ito po kasi yung family po, gusto na din po kasi nila magpabakal po. Ngayon kasi everyday po nag-aano sila sa amin, nakasan na yung pera, everyday may message na ganun po na hindi nyo ginagawa ng paraan, ipapakulong ko na lang yung asawa mo para magpursigi kayo, ganito. And sabi niya, or ipapatulpo ko na lang kayo para magpursigi kayo. And such words po kasi. Kasi gusto na po nila mapabakalan. Ang sa akin naman po, ginagawa po namin ng paraan na maihiram, may maibenta yung dapat ibenta, yung motor, inaalok ko na po, insurance ng St. Peter, yung mga ganun po. Kumbaga po, para mabuo yung pera na yun na 135. Inano na po namin yun. Tapos, wala bang mas mura? Sabi nila, alam mo, meron ako sasabihin sa'yo kung saan, bakal sa ospital? Sila ba nag-offer or paano? Baka sa orthopedic meron mas mura. Sa Philippine Orthopedic po na siya, doktor po yung nagreseta po. Okay. Ganito, sa Doroteo Jose, ang daming medical supplies. Diyan din ako bumibili minsan. Baka makakuha ka ng mas mura, Mia. Tingnan mo lang, ha? Sige po. Tingnan mo lang yon, and then maybe you can ask the doctor. Sabi mo, Doc, kasi sila nakakaalam din eh. Baka meron silang mas alam na mas mura, no? Tsaka kung kunyari, inaaraw-araw kayo nung mga kamag-anak, wala tayong magagawa dyan kung titiisin nyo yan. Kasi kayo ang titiisin yan. Pero kung gusto talaga nilang magkaso, gagawin nila yan. And I would suppose, yung sasabihin rin ng fiscal dyan is ganito rin na kung kayang ayusin yan at willing, makikita naman ng fiscal na willing kayo. Saka hindi, nabayaran na niya 100 plus They will assist you actually in trying to reach a compromise there actually. Correct. Nakuha mo? Yes po. So, chill ka lang ng konti. Damihan mo dasal, ha? You pray, Mia. Okay. Yes, sabi din po kasi is that yung asawa ko po kasi security guard. So sabi nila, ikakasuhan ka namin, matatagalan na lisensya yan. Hindi naman totoo yan. Hindi naman totoo yan. Ano lang yun? Aksidente yan eh. Hindi mo naman tinakbuhan. Oo nga. No one will. And saka aksidente, nangyayari talaga yan eh. So, hindi naman yan parang kahit na magkaso sila, sinasabi ko nga sa'yo, kahit magkaso sila, ako 80% to 90%, almost 100% sure hindi yan naabot sa, hindi yan lalampas sa fiscal dahil makikita naman ng fiscal na you're very sincere in trying to help them also. Yes, my question is, lahat ng mga resibo dapat hawakan mo, ha? Oo nga. Di kaya sabi ko, accumulate mo lahat ng resibo kasi baka sabihin niya, hindi mo binayaran. Di kaya sabi ko nga, advice ko sa kanila, di ba, once matapos na yan, di ba, na magpa-execute sa ng waiver na you are released. Kasi baka mamaya, after 1 year, lapit na naman sila sa inyo. Ay, masakit pa rin yung, ikaw na dapat yan. Nagets mo? Yes, so ma'am, ito po kasi, yung binayaran po namin dun sa private hospital na 161K, yung resibo po kasi nun, ma'am, wala sa amin, hindi nila binibigay sa amin. Di humingi ka ng kopya doon sa ospital. I'm sure they have records. They have records of that. Paano, binayaran nyo cash?
Cash po yun. Cash po. Nako. Paano? Next time, wag gano'n ha. Kasi Wala wala record eh. Wala kayong malamang text sa isa't isa na sinasabi na Ikaw ang nagbayad. na in-acknowledge na inabot mo na yung ano. Kasi Pera. pwede yun eh. Kahit na walang actual resibo, pero if there is Admission sa text, ikaw ang nagbayad, ganyan. okay, na para at least screenshot mo na yun. At least na yun eh, Ebidensya. na you actually gave them some amount. Meron naman siguro, sana Mia meron. Meron po, bank transfer yun po. naman. Okay na yun. So parang kung Hawakan mo yung bank transfer. yan, bank transfer and then Hawakan the mo text. yan. Oo. Diba? Kasi may mga timestamps naman yan, tsaka dates, so yun na yun Opo. actual. So i-keep mo lang yun. Pero sa susunod, every time mag-aabot ka, magpapirma ka ng Yes, something. papapirma ka kasi hindi pwedeng wala. Kasi yan sinasabi mo, pagka kunwari nasa kanila resibo, di pwede niya i-deny yan, wala kang mabibigay sa akin eh. Yes. Good luck sa'yo. Okay? Okay po. Thank you po. Thank you so much, Okay. Mia. Good luck. Okay, God bless Thank you you. po. Anyway. Oh, sige, okay. Oo, aksidente Sige, happens. Lalo na ngayon, parang ang dami-dami. Madulas ang kalsada. Tsaka, Madulas ang kalsada. Kasi binabaha. Oo. Yan. Ayun na naman tayo sa Sa baha, baha, doon. oo. Diba? Nagagandalaiti na tayo sa ganyan eh, di ba? Sarap sa bunutan ng mga taong ganyan na nagtatakbo ng pera. Oo. Pero hindi, Ang bayan. actually, natutuwa ako dito. Talagang they're really trying, They're trying, pero kahit naman siguro yung judge, di ba, attorney, security guard. Oo, yun na nga, yun ang sinasabi ko na parang hindi na aabot siguro sa judge. Sumobra ka naman. Kung ako yung prosecutor, makikita kong talaga napaka-sincere naman ng effort na maayos to. Ayoko naman kasuhan na. Correct. Di ba? Pag nagkaso ka pa, hindi nga rin natin sure, baka siya may mali. Ba't siya dumalakad-lakad doon? Actually, gusto ko dapat pala natanong natin yung kanina kung Di may ba? kopya ka ba nung police report. Kasi bakit naman nga, isa yung naisip ko rin tumatawid siya sa may U-turn. May pedestrian ba yung Kaya nga, baka lalo pang mawalan ng claim, supposedly, kung siya pa may kasalanan. Di ba? Pero pag nagkaso naman yan, lalabas yan eh. Pero, ang ano ko lang dito, attorney, I think, may time pa ba? Wala nang oras. Sa susunod natin pag-uusapan sige, yan. sige. Ha? But anyway, Daldal kasi di ba? natin eh. Ang dami naming sinabi, mga friends. May masabi lang, di ba? Hindi. Ang tawag dyan, intellectual talakayan. Sige. Di ba? Anyway, maraming Sa mga marites. ng mga marites. Yun ang gusto ko. May marites pa rin, chismosang frog. Pero kailangan intellectual na marites. Correct. At dahil dyan, sa susunod nating pag-uusap, may intellectual na marites pa rin kaming isi-share sa inyo. I'd like to say hi to my Papa Jimmy and Mama Trining and Babe Mac Castro. Good evening sa inyong lahat. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye everyone! Bye, Hanggang sa everyone. muli. God bless you! Ingat kayo sa kalye.